Alright, Jade, ngayon pag-uusapan natin, syempre, balita natin, di ba, may lumabas daw ang Supreme Court, nag-issue ito ng writ of kalikasan sa isang mining company dyan sa may Zambales. So, syempre, unang-una, kailangan natin malaman, Jade, kung ano ba itong writ of kalikasan. Kaya ngayong umaga, natin, mula sa Agham Party List, walang iba kundi si Representative Angelo Palmones. Good morning, sir. Good morning. Good morning po, Jules, sir. Good morning. Alright, sir. So, to start off, syempre, pinaka-basic question natin para malaman ng ating mga boss na viewers ngayon, ano po ba itong writ of kalikasan? Ang writ of kalikasan is a special court action. Hindi ito resulta ng legislation. Ito ay isang paraan ng korte para mapangalagaan natin ang kalikasan. Bakit mahalaga ho ito? Kasi kinakailangan natin masiguro that the next generation, katulad nyo, yung mga medyo mas bata ng konti sa akin, merong papakinabangang bundok, lawa, tubig, di ba? At mapapanatili nating masigla ang bansa. Pagka nasira ang ating kalikasan, saan tayo kukuha ng pagkain? Saan tayo kukuha ng paano natin masisiguro na ligtas ang bawat pamayanan sa mga pagbaha at mga landslides? So isa ito sa mga paraan ng korte para masiguro na yung mga instrumentalities ng ating pamahalaan ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Kaya lang kadalasan, mga advocates ang nagsusulong nito. Katulad namin, siguro itong writ na inilabas ng Supreme Court ay pang-apat na i-file natin. Yung tatlo nanalo na at yun din yung dahilan kung bakit merong ongoing rehabilitation ngayon sa Taal Lake. Kung natatandaan Lake natin, na ibabalita yan, hindi lang dahil sa it's a crater within a crater, ano? Kilalang-kilala sa buong mundo. Pero nababalitaan siya kasi nauubos ng tawilis, nauubos na ang maliputo, at higit sa lahat, nagkakaroon ng mga fish kill dahil sa mga Chinese fishermen, mga Koreanong negosyante na sinisira yung lawa. Okay. Naipanalo natin yung writ of kalikasan for Taal Lake kung kaya't ngayon may ongoing rehabilitation dyan. Minamanage na and we're hopeful that siguro in the next 2 to 3 years, may ibabalik natin yung magandang kalidad ng tubig from Class C to Class B. So, okay? sir, Hanggang Class A. Opo. Doon po sa nabalitaan po natin ngayon na recent news about po doon sa pagkapanalo niyo po sa SC, yung ano po ba yung naging issue doon sa Zambales? Ano? Okay. Dalawang kaso yan ng Zambales. Yung isa, parehong sa Barangay Bulitok. Okay? Minahan kasi ito. Ang nangyayari dito, merong part ng bundok na pinatag. Okay? Tanong, may permit ba sila? Wala. Kasi hindi naman papayag ang DNR na patagin yung bundok. So, ang kinakabahala kasi natin dito, pagka nagpatuloy itong mga ganitong klase ng activities, ang mangyayari, para tayong may pumapayag na magkaroon ng panibagong Yolanda. Sa Tacloban, nakita natin, pumasok yung storm surge nang walang kalaban-laban ng mga mamamayan kasi wala ng barrier. So, yun ang purpose ng mga bundok natin. Barrier yan against tsunami, against storm surge. Ang nangyari dyan sa Zambales, pinatag yung bundok. So, threatened ngayon yung mga community sa loob sa potential storm surge o tsunami. Nakita natin sa mapa na dinisenyo ng JICA, ng NAMRIA, na itong mga areas na ito, nanganganib talaga. Pangalawa, wala naman siguro silang karapatang mag-operate ng negosyo doon. Kung wala silang permit, unang-una, walang environmental compliance certificate, walang silang papeles, squatter. Okay. Inangkin lang nila yung area by force, gumamit ng mga armadong kapgu, di ba? Again, another violation of law. Private company ka, pero ang security mo, kapgu. Diba? So, makikita mo maraming mga paglabag at mga pag-abuso na kinakailangan na ipaglaban natin. Because at stake here, again, ang sinasabi ko, wala naman kami pakinabang dito eh. Baka nga madisgrasya pa kami dahil pagka ginantihan kami nitong mga mining companies na ito, lalong-lalo na yung mga naka-front lang ng mga dayuhan. Okay? Kasi karamihan naman itong mga mines, itong mga lupa, naintindihan nyo, sana kung may papakita natin, ang nangyayari, yung lupa, hahakutin. Ganon ang mina dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman yan pinoprocess para maging iron ore o gold. Yung lupa mismo, huhukayin yung lupa, isasakay sa barko, dadalhin sa China. Tapos doon na sa
nandun yung chromite, nandun ang nickel, nandun ang gold. Ganun ang sistema dito sa atin. Ginagawa pong negosyo yung, Oo. yung lupa na Hindi. Hahakutin yung lupa natin, nandun lahat yung minerals. Doon lang siya ayusin sa ibang nandun bansa. na sa Hindi wala ibang man lang bansa. added value. Di ba? Hindi man lang pre-process para ang ibibenta natin, iron ore, di ba? Magdadagdag ng employment. Okay? So, anyway, mga legislative action ang kinakailangan natin gawin doon. So, dito, ang ginawa natin, pinaila natin ang kaso, itong mga malalaking mga minahan na ito, para masiguro that they're compliant with the law. Yun lang naman ang hinahabol. Ang layunin natin, we're not against business. Hindi natin hinahadlangan ang paglalagay nila ng negosyo. Ang sinasabi lang natin, sundin nyo ang batas. Humingi ng permit. Kung hindi kaya ng local government na ipatupad ang batas, responsibilidad ng mga mamamayan na siguruhin kino-comply nila yung mga itinatadhana ng batas. Kumbaga sa ulit-huli sir, no, nasa mamamayan talaga yung pressure na dapat ipataw dun sa mga kumpanya na lumalabag siyempre sa karapatan nila sa mga areas na to. At saka, ang isipin natin, hindi lang itong kasalukuyang mga residents ng area. Ang dapat makinabang sa bundok, sa kalikasan, sa dagat. Di ba? Itong nangyari dito sa Zambales, yung pinatag na lupa galing sa bundok, itinulak sa dagat para gumawa sila ng port. So, ano nangyari? Yung marine life doon, nasira. Nasira din. Hindi naman lakanda yun. Lahat ng shoreline, pag-aari ng sambayan ng Pilipino, walang dapat umangkin nun. Di ba? So, dito, na-deprive mo na yung current generation, mawawalan pa yung future generation. Kaya nagpapasalamat tayo sa korte na kagyat nilang ina-actionan to dahil nga, ang naiintindihan nila ng sinisikap nating mapangalagaan ay ang mga communities for future disaster dala ng mga storm surge at mga tsunami. Alright. Sir, so since nabanggit nyo nga yung case dito sa Zambales na it's about mining, at alam naman natin, Jade, na sobrang maingay talaga ang tindi ng mga debate pag pinag-uusapan natin. Lalo na pag environmental issues. Kapag naapektuhan talaga yung mga mamamayan, syempre yung mga natural resources. So sir, gusto po namin malaman sana kung ano po yung pinaka-pagtindig po ng Agham Party List ng mining. Again, sinasabi ko, hindi tayo laban sa negosyo. Kasi marami namang teknolohiya sa buong mundo, marami ng nakikinabang sa mga minimina. In fact, kaya tayo may natural gas. Mining yan eh. Di ba? Minamine natin yung mga natural resources natin. Kaya lang, sumunod tayo sa mga parameters na itinatadhana para mapangalagaan ang bundok. Diba? Para mapangalagaan natin ang kalikasan. Okay? Maraming mga responsible miners eh. Marami ding teknolohiya na pwedeng gamitin para masiguro natin na napapangalagaan ang kalikasan. So, hindi tayo against sa mining for as long as ang nagninegosyo ay responsable. So sir, doon po sana kwento niyo po kanina. So since nanalo na po kayo sa SC, tapos nasabi niyo po kasi na napatag na po yung lupa, may pag-asa pa po bang ma-restore po yun? Okay. Ang utos ng doon sa isang kaso, ang utos ng korte, i-restore. Ibalik yung pinatag nyo. Although, sabi nga namin, imposible na namang mangyari yun. Ang mangyayari na lang doon, doon sa mga natitirang portion, kailangan nilang taniman. Kailangan nilang ibalik yung vegetation para masiguro natin na hindi din guguho yung lupa. Pangalawa, kinakailangan talaga employ na sila ng civil engineering para masiguro na hindi maibabalik natin unti-unti yung lupa. Sabi nga namin, kawawa naman yung bundok, dati lupa, ngayon bato na. Yeah? So, we have to avert this kind of situation. Kasi nga, yung precautionary principle na ginagamit ng korte sa pagkatig dito sa mga desisyon nila ng writ of kalikasan, naniniwala sila na yung Yolanda, yung mga nangyaring mga landslides sa iba pang mga lugar, pwedeng mangyari sa mga lugar, sa iba pang mga lugar sa Pilipinas, kung pababayaan natin ang ating kalikasan. Okay. Sir, since, of course, yung isa po sa mga expertise na talaga about science and technology. So sa ngayon, sir, paano po ba makakatulong itong science and technology para in a way makatulong siya to mitigate or to prepare para sa darating na mga, syempre sana hindi mangyari yung mga sakuna tulad ng earthquakes or mga pag-ulan, pagbaha? Inevitable kasi yan kasi nasa ring of fire tayo, di ba? Napakayaman natin sa natural calamities. Average 20 bagyo taon-taon, hindi natin may iwasan yon. Tapos malakas na mga pag-ulan kasi tropical country tayo. Yung geographic location natin at saka yung structure natin, archipelagic tayo, so mas mahaba yung coastline natin. Nandiyan, kumpleto yan. Marami tayong bulkan.
may mahabang fault system tayo. So, kumpleto tayo ng elemento. That's why kinakailangan natin ng scientific intervention para ibalik ang sigla ng bundok. Anong ginawa natin sa Mount Apu, kung saan nanalo na rin tayo ng Writ of Kalikasan? Yung buong perimeter ng Mount Apu, una natin gagawin is tataniman natin ng kawayan. Bakit natin tataniman ng kawayan? Bakit po kawayan? Kasi marami ng technology ngayon para sa kawayan, hindi lang pang handicraft. But higit sa lahat, pwede na tayo mag-produce ng bamboo charcoal. Okay? Bakit mahalaga yung bamboo charcoal? Karamihan kasi ng mga umaakyat sa bundok para pumutol ng puno, hindi naman illegal logger. Ito yung mga gumagawa ng uling. So pag ang puno, kasing laki na ng braso, hindi na puno yan. Pera na ang tingin dyan ng tao. So kung pera na, puputulin na nila yan. So kahit anong gawin mong pagtatanim ng puno sa taas ng bundok, kung itong mga stakeholders sa ibaba, ang tingin dyan pera, puputulin nila. Wala kang marirehabilitate na bundok. Taniman mo ng kawayan, in 9 months pwede kang mag-harvest. Di ba? Employ technology, darating ang panahon mapapangalagaan natin ang bundok sa pamamagitan ng isang napakalawak na bakod, okay, na magsisilbing economic buffer zone ng mga stakeholders. Okay, sir. So, sir, nabanggit nyo nga rin po kanina na yun nga po, nagpuputol sila ng puno, pero hindi sila nagre-reforest. Ano po ba yung gusto nung maging message para sa kanila na para maiwasan po ito nga po illegal? Laging putol na lang ng putol kasi hindi naman po nagre-reforest. Way of life na nila yan, nakagisna na nila. Hindi mo, sabihin mo, yung mga mag-uuling, turuan mo ng panibagong buhay. Suntok sa buwan yun. So, hayaan mo silang mag-uling pa rin. Pero turuan mo sila na ibang raw material na kanilang iuuling. At tamang teknolohiya. Di ba? At ipaliwanag sa kanila na, mas kikita ka rito. Nakatulong ka pa sa kalikasan. Di ba? So, hindi mo pwedeng sasabihin natin na turuan natin sila ng bagong livelihood. Kalokohan yun. Di ba? Ibig sabihin, kung yun nakagisnan nila, yun yung gagawin. Huwag mo na silang baguhin. Turuan mo sila ng tamang teknolohiya. Bigyan mo sila ng alternatibo na yun pa rin yung practice nila. Okay? So, sir, may projects... So, kung may kawayan doon, hindi na sila mapuputol ng puno. Kasi nasa baba na. May pagkakakitaan na sila eh. Oh, so dapat turuan Doon sila. nag-fail ang karamihan ng mga reforestation efforts natin. Kasi kahit anong tanim mo ng puno dyan, okay? Kahit pa prutas yan o kaya mga dipterocarps, kung walang buffer zone, economic buffer zone, itong mga stakeholders, itong mga magkakahoy, itong mga mag-uuling, walang mangyayari dyan. Okay, sir. So, sir, sa pagtatapos po ng usapan po natin ngayon, sayang na wala na. Dami pa naman natin gustong pag-usapan. Pero sir, sa lahat po ng viewers natin ngayon, since nabanggit nyo po kanina, to be frank to, which is true din naman, na since way of life na usually ng mga tao yan, nakagisnan na nila yan, ano po ba yung mensahe ninyo sa mga boss natin ngayon na magmumula po sa kanila yung pagbabago para po siyempre marating natin yung sustainability ng ating environment? Oo, dalawang bagay lang iwanan kong message sa kanila. Una, ang pangangalaga ng kalikasan, obligasyon nating lahat. Hindi ito obligasyon ng gobyerno. Obligasyon ng bawat Pilipino na siguraduhin na vibrant, masigla, buhay ang ating kalikasan. Okay? So, ang pangangalaga ng bundok, ng lawa, ng mga katubigan natin, obligasyon nating lahat. Pangalawa, hindi ho biro ang babala ng PBOX. Na tayo po ay nanganganib na tamaan ng isang malakas na pagyanig pagka gumalaw ang valley fault system dito sa atin sa Metro Manila. Hindi rin po kakayanin ng gobyerno na ihanda tayong lahat. Obligasyon ng bawat mamamayan, ng bawat Pilipino na tiyakin na tayo po ay meron pong sapat na kahandaan. At bago ako magpaalam, ang isa sa mga ilulunsad natin na kampanya sa mga susunod na mga araw, sa tulong pa rin nila Secretary Sunny Coloma, at saka ng pamahalaan, ay yung PPP. Ano po yun? Hindi, Pito per pupil. Para sa yan, sir. Mukhang interesting yan, sir. Ang PITO kasi is a very important tool. Halimbawa, under hostile situation ka, may mang-hold up sa'yo, may pumito ka. Okay? At ang tamang paraan ng pagpito, maitataboy mo yon. Kung natrap ka sa lindol, pumito ka, kahit maghapon kang pumito, hindi ka mauubusan ng laway o ng hangin. Kung nasusunog, may sunog, pwede mo rin magamit na pang-attract. So, this is a tool for preparedness. Okay, so, ang gagawin natin, sisikapin natin ang bawat pupil, elementary at high school, dito po sa atin sa Metro Manila, ay magkakaroon ng sariling pito. Alright.
Okay? So, PPP. Oo, Ayan, so nga Jid, naman. sobrang dami natin natutunan ngayong umaga at basically natutunan ko dito no, na shared responsibility yan ng government at Tama. syempre ng mga mamamayan na hindi lang tayo dapat expect sa government. Dapat meron ding responsibility na tinutugunan ng mga mamamayan. At syempre, hindi lang dapat natin iasa sa isang sektor ng gobyerno o sa isang organisasyon. Syempre, it's our responsibility din to take care of our environment. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Angelo Palmone. So, yun, maraming salamat po, sir, sa Maraming karagdagang impormasyon. Oo. At dahil si Jade ang girl dito, sa kanya natin ibigay mo. Ay, thank you, sir. Okay. Thank you po. Ayan, so asahan natin mga darating pang mga taon itong PPP at marami pang mga events at activities at campaigns ng Agham Party List. So mga boss, marami pa tayong pag-uusapan sa